guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna do my story time. Marami kasi nag-suggest at nag-ask sa akin kung pwede ko daw bang gawin tong story time na to since nung napanood nila yung video ni Race na Get Ready With Me and Answering Weird Questions. Kasi may nabanggit ako doon about sa experience ko when I was a kid. So, ito yung story na hindi ko talaga siya makakalimutan. Yung paranormal experience ko when I was younger. So, naalala ko kasi nung bata pa ako, siguro mga 7 or 8 years old ako, may na-experience kasi kami ng mga kapatid ko. Tatlo kami nun ng kapatid ko, wala pa yung dalawa. Siyempre, bata pa sila. Tatlo pa lang kami nun. At lagi kasing busy yung parents ko sa work. So, yun lang. Meron lang taga-alaga sa amin, taga-luto, tapos taga-linis. At itong taga-bantay namin, nung bata pa kami, hindi ko makakalimutan yung pangalan niya at ayoko na lang banggitin yung pangalan niya. Yun, may na-experience kami na about duwende. Kasi, back then, yung bahay namin is punong-puno ng mga puno at punong kahoy sa likod ng bahay namin. Ngayon, puro buildings na eh. Malalaki talaga, as in super laki mga puno, guys. Tapos ito, yung taga-bantay namin, vulnerable siya sa mga ganong bagay. Tapos, time na yun, bigla na lang nagpalit yung boses niya. As in, suddenly, nagpalit yung boses niya. Siyempre, bata pa kami nun, akala namin, nag-acting lang siya. Pero hindi. As in, consistent yung boses niya, guys. Dalawang boses, isang babae at isang lalaki. Boses ng bata. Yun yung boses niya. Okay, naaalala ko pa yung pangalan nila, guys. Yung boses, yung batang lalaki, ang pangalan niya ay Nido. Yung boses ng batang babae, ang pangalan niya ay Mary. Noong una, si Nido lang muna yung nakakausap namin. Alam mo yung boses talaga ng batang lalaki, yun yung boses niya. Tapos, sabi niya sa amin, siya na yung bago naming kalaro. Siyempre, bata pa kami nun. Siyempre, wala pa kaming alam kung ano bang yung mga nangyayari sa paligid. So, every time na lumalabas kami, bibili kami sa tindahan, magbabago yung boses niya. As long as na gusto niyang magpumunta sa katawan ng taga-bantay namin, yun. As in, maririnig mo yung boses niya, bigla na lang magpapalit. Tapos, I think after 3 weeks, or I don't know, ilang weeks, bigla na lang may babaeng boses. This is really scary. I don't wanna think about it kasi nangyari, past na, ayoko na isipin yun, pero maraming nagsuggest, so ayun, ikukwento ko sa inyo. Noong time na yun, maraming nangyari sa bahay namin. Kasi yung sabi, haunted daw yung bahay namin. I don't know, doon pa rin kami nakatira. After nun, wala naman na kami na-experience. So, first experience na nangyari sa amin, tatlo kami ng kapatid ko noon, alas 6 ng gabi. Syempre, may mga afternoon nap yung mga bata. Syempre, di ba? Alas 6 ng gabi, pinatulog na kaming tatlo ng sabay-sabay ng alas 6 ng gabi. Hindi ko alam kung sabay-sabay, pero kasi nagising na lang kami sa place na hindi namin alam. Sabi namin, parang alam mo yung happy place? Nakwento ko yun sa kapatid ko pagkagising namin. Kasi sabay-sabay din kaming gumising. Sabi ko sa kanya, parang ako na naginip ng lugar na maganda. Tapos may mga, I don't know, basta magandang lugar. Sabi ng kapatid ko, parehas yung panaginip namin. Hindi ko alam kung panaginip pa o nangyari talaga siya. Pero hindi ko siya nakita sa panaginip ko. Hindi niya rin ako nakita sa panaginip niya. Pero parehas yung lugar na pinuntahan namin. At sabay kami nagising. Nakita ko, nakatingin siya sa akin. Na as in, pagkagising kong ganun, nagising din siya. Di ba ang weird? Okay. So yun, nangyari yun. Kasi sabi niya sa amin, matulog kayo, may pupuntahan tayo. Sabi ko nga, bakit tayo matutulog? May pupuntahan pala tayo. Yun pala yun. So next na nangyari, nung time na kasi na yun, syempre uso naman na yung mga nakawan sa bahay. Meron kaming likod na gate. May gate sa likod ng bahay namin. Tapos may screen lang siya. Tapos, sabi nung yaya namin, magbantay kayo, huwag kayong matutulog, may mangyaring masama ngayong gabi. Kami naman, okay. Tapos, nung gabi na yun, kasi ang business kasi ng parents ko, may malaki kaming tindahan. So, may mga tindero-tindera kami nakatira sa bahay namin. So, nung time na yon, yung mga tindero ng tatay ko, as in, nagbantay sila. Hindi nga rin kami natulog, nagbantay sila. Maririnig mo, may naggugupit ng screen nung gate namin. As in, maririnig mo talaga, narinig ko talaga siya. Hindi nga namin alam kung kakuntsaba ba niya yung mga magnanakaw na yun o bakit niya kami sasabihan, di ba? So,
Binuksan ng tatay ko yung gate, narinig niya yung may tumatakbong mga lalaki. So, nangyari nga, may nagbukas nga na may, as in, nakita namin, nakabukas yung screen. So, yun. Nangyari yun. Buti hindi naman kami nanakawan. So, yun. Meron pa isa. Gabi din na yun, sabi niya sa amin, itago namin lahat ng kutsilyo namin at magliliparan daw yung mga kutsilyo nang hindi namin alam kung ano yung reasons. Tinago namin yung mga kutsilyo namin, wala namang lumipad na kutsilyo. Kasi siguro tinago namin. So, yun. Another kwento, meron kaming Santo Niño sa may wall, sa may altar, nakakabit sa wall namin yung Santo Niño. One time, nagsisipaan kami ng bola ng mga kaibigan ko, tas yung mga kapatid ko sa labas. Biglang nasipa, hindi ko alam kung sino nakasipa, yung kapatid ko ba o yung kaibigan ko. Nasipa niya yung bola sa bubong. So, pagkasipa niya, dumiretso sa bubong. But before that, na nangyari, nawawala na yung Santo Niño namin sa altar. So, hinanap namin yung Santo Niño, hindi naman namin na ina-expect sa bubong namin makikita. Kasi nasipa ng kapatid ko o ng kaibigan ko yung bola sa bubong. Kinuha ng tatay ko yung bola sa bubong. At doon, nakita niya yung Santo Niño sa bubong. Hindi namin alam kung bakit. Hindi namin alam kung sino maglalagay ng Santo Niño sa bubong. Pero yun yung nangyari. Yep. Naalala ko yun kasi nawala yung Santo Niño sa altar. So yun, after nun, marami na talagang kababalagan nangyari sa bahay namin. Yung yaya namin, as in tumatambling-tambling siya kasi nga yung mga duwende, mga bata pa. So mahilig sila maglaro. Minsan nasasaktan na yung yaya namin. Tapos may sumasana din sa kanyang masasamang mga duwende, nasasaktan talaga siya. As in, super natakot kami ng mama ko, ng papa ko, ng pamilya ko, natakot kami. Sabi ng mama ko sa kanya, umuwi ka na muna sa probinsya, magpahinga ka muna. Hindi na siya bumalik after nun eh. Kasi super nag-worry na talaga kami. Tapos nung siguro mga ilang buwan ang nakalipas, dinalaw namin siya, ay natagahilot siya sa probinsya namin. Mabait siya, as in, love na love ko yun, yung yaya namin na yun. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Gusto ko nga siyang dalawin pag uwi ko ng Pilipinas. But I don't know if maalala niya pa kami. Pero, yun, naalala ko pa yung mukha niya, as in, super klaro. As in, clear na clear sa utak ko yung nangyari, guys. Disclaimer, guys, hindi ako gumagawa ng story. Nangyari talaga siya nung bata pa ako. At hindi ko nga alam kung bakit ko ito kinukwento kasi natatakot ako. Pero, yun. So, hindi talaga ako gumagawa ng story. Nangyari talaga siya. Hindi ko to ginagawa para lang may magawa ako. Pero, nangyari talaga siya. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon, guys. Para lang ikwento yung gagawa ko ng story, diba? So, yeah, that's all for my video today. And I'm planning to do a Q&A. So, if you have a question, guys, kasi matagal na akong hindi nakapag-Q&A. At marami pa akong gustong sabihin sa inyo na hindi nyo pa alam sa sarili ko. Ewan ko kung ano pinagsasabi ko. I mean, gusto ko pang ipakilala yung sarili ko sa inyo, guys. Para naman, bongga, diba? Ito, sa video na to, i-leave nyo yung questions nyo. So, yeah. Maraming salamat, guys, sa panonood. At, I hope you have a great weekend kasi Friday ngayon. And, yeah. Oh my God, this is a bad timing to film. This is Friday. But anyway, so yeah. Thank you so much for watching it. I will see you in my next video. Bye!